the right attitudes in prayer. In 1 John 5:14-15, ingon din he, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Remember, whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us when we make our request, we also know that He will give us what we ask for. Brothers and sisters, take note of this. To abide in the will of God, we should approach His throne of grace with a right attitude when we pray. Whatever pleases God is His will. That's the truth. Kung unsa ang makapahimuot, makapalipay sa Ginoo igsoon, mauna ang iyahang kabubuton. And sometimes, it's really hard. I know that. It's really hard to identify sa diyang moampo ka sa Ginoo. It's really hard to identify nga, Lord, kani ba ako ang ginaampo? Malipay ba kaani? Kabubuton ba nimo? O kani ba ako ang ginaampo kay kanang tubagon ba nimo? Lord, unsa man gyud? We have that curiosity. I also have that. No? Even the church, no, graciously we have received the gift of prophecy. The Lord can talk to us in dreams if He wants to. No? Na mga time nga, I have curiosity, Lord, I have questions, not bad questions. I have curiosity ba? Na ako'y mga curiosity sa mga butang-butang. And then, graciously, God will answer me through dreams. But not all the time. No, dili na tinuod ng prophecy igsuon nga, kada adlaw na lang ka istoryahon sa Ginoo. Apil ang minyuan sa uban, delikado na siya. Pastora, kinsa ako ang minyuan, kaya mga ko sa Ginoo giya. That's very, very dangerous. No, mustorya lang ang Ginoo sa mga, for example, na mga gift of prophecy. Pag gusto niya, dili gusto sa tao kanos asiya mo istorya. So, mustorya lang siya kanos anya gusto mustorya ug ma-receive lang ang message nga unsa gyoy giingon sa Ginoo. So, we are so blessed because we have that gift in the church. Pero dili man tanan. Even ako, dili tanan gyud nga mo answer ang Ginoo. Daghag time nga hilom lang ang Ginoo ug mga paadjog ka unsa man gyud. Unsa man gyud imong kabubuton, Lord. Og ang Ginoo igsuon, dili lang siya after. I want you to accept this. Dili lang after ang Ginoo nga ma-answer niya ang imuhang mga pangutana or ma-answer niya ang imuhang mga pag-ampo igsuon. God is the Lord. Siya ang magbuot sa tanan kay ngano ang after sa Ginoo igsuon is our character. Importante kaayo sa Ginoo ang ato ang karakter. Kay nga naman, wala siya kailangan i-prove sa iyang kaugalingon igsuon. Nga, na-I pressure ba sa part sa Ginoo nga, I need to answer this child, I need to answer this person. Kay basig pag di nako nito bagon, mangluod ni unya, mo backslide, mo biya. Walay ingon ana nga pressure ang Ginoo igsuon. Dili siya pareha sa tao nga usay mag-compromise na lang ta kay basig malain ang uban. Walay ingon ana nga pressure ang Ginoo igsuon. Wala siya i-prove sa iyang kaugalingon kay He is God and that is stable already. God yun siya magkinaon sa. Ang tao ang daghan kaayog i-prove sa iyang kaugalingon. Mao nang careful kaayo ang Ginoo motubag og mga pag-ampo. Kay daghang mga tao nga sa dihang gitubag na ilahang pag-ampo, nagsalimuang na sila. Nawala na sila sa tamang paminsar. Ang dakong pangutana, dili about kaya ba sa Ginoo, ang dakong pangutana igsoon is, kung tubagon na niyang gigampo gyud nimo grabe, magpabilin ba ka nga humble o matinumanon din kaniya? That's the big question. Because God has nothing to prove about Himself.
because He is very able. Ang tanang kailangan mo secure sa ilang kaugalingon, ang tao gyud igsuon. Nga pagtubagon na sa Ginoo ato ang pag-ampo, matarong gihapon ta tubangan sa Ginoo. That is why when we pray, right attitude is very important. Kay diha ka i-train sa Ginoo, i-mold sa Ginoo igsuon ang imuhang character. So right now, these are the most important right attitudes in prayers. There are lots of attitudes, no, in praying, but today, since this is part 1, I will just discuss 3 most important, the top-notchers. Number 1, igsuon, in prayer, you should be completely submissive to Him. Kailangan 100% na gyud igsoon imuhang pagsumitar nganha sa Dios. Ang imuhang pagkamatinumanon igsuon, dili na siya 99.9%, dapat 100% na gyud. Importante kay na sa pag-ampo igsuon ang pagka-masulundon, matinumanon nganha sa Dios. In Psalm 37:4-5, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Commit everything you do to the Lord. And part of this Psalm 37 igsoon, nag-ingon ang Ginoo, ayaw kabalaka kung ang mga evildoers kay mag-prosper sila. Kay sometimes madistracta. Evildoers are prospering, are winning. Kaya nag-ingon ang Ginoo, they are like grasses in the field. Sooner or later, they will wither. But those who are godly and who trust in the Lord, they will survive, they will prosper, and their life will last because the Lord is holding their life. Muna giingon igsoon sa Psalm 37. So we should not be distracted by anyone, by anything. Ang atong i-secure igsoon is we are righteous. We are committing our life, trusting the Lord. And in John 15:7, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Before giingon igsoon, dili sa ta mag-focus din sa you may ask for anything you want, ha? Kay before na siya giingon, you may ask anything you want and it will be granted. Niingon sa ang Ginoo, if you remain in me and my words remain in you. No, kay kasagaran diretso lang no. You may ask anything you want and it will be granted. Na makalimot gilatangan ba nga if you remain in me and my words remain in you, naapa di ay. Amazing lang kay igsoon because in John 15 and Psalm 37, naa sila similarity. Kay sa John 15, nagaingon din nga katong mga tao nga musunod, maminaw sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud silang makusganon ug mamungag gyud sila pag ayaw magpabilin gyud sila sa kamot sa Ginoo, di gyud sila mamatay. They will not fade away. But those people nga dili mo follow sa Ginoo, dili maminaw sa pulong sa Ginoo, opposite ang mahitabo igsoon, they will fade away. In Psalm 37, ang mga evildoers nga walay pagsalig sa Dios, they will wither. And then in John 15, ang mga tao nga dili maminaw o dili motuman sa pulong sa Dios, they will fade away. So it's very, very important, brothers and sisters, that we are all out submitting our will, submitting our life, all our desires and wants in life, we submit it to the Lord. Importante kaayo siya para sa Dios. And we learn that when we are completely submissive to God, we are always fulfilled in Him. Mauni mahitabo igsoon. When we are submissive, no masulundon ta, matinumanon ta, 100% na yun, we will always be fulfilled in the Lord. When we came to Christ,
aside from the most important thing nga ato ang nadawatan, ato ang kaluwasan igsoon, wala diya'y makabayad na. Maskin pag di ka mo dato. Pero sa ngalan nga naluwas ka igsoon, wala na, human na ka. Pwede na ka mamatay anytime sa tinuod lang. Sa ngalan nga luwas ka igsoon, that's the most important thing ng imong nadawatan. Pero di nato ma-deny that there is this indescribable feeling nga ato diyang ma-compare. Nga sa dihang ni abot ta kang Kristo, ni duol ta kang Kristo, there is this fulfillment, satisfaction, and then ang katong hopelessness, na pulihan og hope. No, aside from salvation ba? Aside from salvation, there is this, di ni mo masabtan gani, no? Di ni mo ma-describe nga kana ganing grabe ka satisfy ang imuhang kasing-kasing igsoon. O sa una, wala ka kabaloon sa buhaton sa diyang wala pa ang Ginoo, wala jud ka kabalo. It's blank. Maski na pa kay mga friends, it's not enough. Pero this someone nga dili gyud nimo literal makita, na experience na nimo ang fulfillment, satisfaction nga wa nimo na experience kaniadto. And I want you to hold to that, brothers and sisters, nga magpabilin ka ana. Nga naman, sa akong pasabot, nga nung gina-encourage ta ka nga magpabilin anang feeling of fulfillment and satisfaction in the Lord. Kaysa madili nimo or maggusto nimo sa dili igsoon, ang kinabuhing Kristohanon, mag-level up sad ang mga kalisod nga imong agyan. Pwede. Pwede nga kanang mupantay lang or pero mas daghang yung time igsoon nga sa dihang makristohanon ka na akay maagian nga mga pagsulay nga wa nimo na encounter kaniadto. Makurat-kuratan ka. Kay naka expectation ba nga naa na si God, so murag lesser dapat. Pero possible kay igsoon nga maka-encounter ka og mga pagsulay nga bag-o sa imuha. So, importante kaayo nga isumitar nimo, nasumitar na nimo og tinud-anay 100% ang among life sa Ginoo igsoon. Kay para dili ta mahisusama sa mga Kristohanon nga ato ang mga na-encounter nga sa dihang wala sila tubaga sa Dios nang luod sila. Og nibiya sila sa pagtuo. Ug ilahang giingon ay we encountered some of them. Nang luod yug ko sa Ginoo, kay dugay na ko sigig ampuani hangtod karon, wa gyud niya gitubag. Ginabless niya ang uban, ako wala. Murag wala man ko nakita sa Dios. Even church leaders, brothers and sisters. If our fulfillment is in our answered prayers, not in the Lord alone, we will easily give up. It should be ato ang fulfillment. Satisfied na tadaan sa Dios igsoon ba? Kaya ato ang kinabuhi, gisumitar na nato sa iyaha. Masigun sa iyang gusto, masigun sa iyang plano, maogayoy matuman. We humble down ourselves in His Lordship. Siya gyud ang magbuot sa tanan, dawat na nimo igsoon, nga siya'y magbuot sa imuhang kinabuhi. So kung naaman siya'y, as for this moment, mga pag-ampo nimo, nga wala pa niya gitubag igsoon, you are okay. Di gyud ka mo biya sa Ginoo, kay 100% sold out na ka ba? Wala na kay laing option. Ang Ginoo lang yun, wala na kay laing life. Amen? Kailangan dyan mo abot anang a point gani. Kaya para dili easily sa ato amang luod. Nga muratag mga bata nga wala taga-ig lollipop ng luod. No, magdabog-dabog na. No, muratag bata. Kailangan mag-mature ta igsoon sa ato ang submission dinha sa Ginoo. And when we are completely submissive to God, He is the center of all our desires and aspirations. He is the center
of everything, our ambitions and dreams in life, when we are submissive to Him, He is the center. And right now, I want everyone, all of us here, to accept this one. That when we pray to God, it's not about you. It's not about what you want. And it's not about your will be done. And you are not the center of that prayer, igsoon. When you come approaching the Lord in prayer, it's all about Him. It is all about what He wants. His will be done, and He is the center of that prayer, brothers and sisters. Kailangan yun kayo na ito na masabtan. Kaya para makaampo tagtarong dinha sa Diyos. Muduol ta sa iya, igsuon nga na ay pagpaubos. O kabalo ka, dili na siya, kitagaan ta sa Ginoo og free will. Sa tinuod lang, gitagaan ta sa Ginoo og free will. Masking pag siya tag-iya sa tong kinabuhi, gitagaan ta niya og free will. Kanang muduol ka sa Ginoo sa pag-ampo nga naaga ni pagsumitar igsoon. It's not a control. It's not a control. Ikaw lang gihapon ang maka-benefit ana igsuon, because if you are submissive to God, the effect is you will be happy with your life. You will not feel unsatisfaction. Nga mura kag naa gani unfinished business, nga pag anytime kuhaon ka ni Lord, mura kag mubalik sa kalibutan. O nga mura kag maglakaw-lakaw for 40 days. Unsay tawag ana? Ni kondenar ang kalag. O kada gani ni kondenar ang kalag kay naay mga butang sa imuhang kinabuhi nga unsatisfied ka. Mausad na effect igsoon grabe. Importante ka ay nga effect kay ang tao naay tendency nga grabe ta ma-unsatisfy sa atong kinabuhi. And when we submit to God in prayer, we completely know that He is the Lord. Pag Lord igsoon, siya ang master. Amen? Siya ang master. Siya ang magbuot sa tanan. So pag nag-ampo ka, nga Lord, tagai ko og SUV, unya MPV ang gihatag sa Ginoo sa imuha, ayaw nagpangluod. No? Dawata na siya. And try to appreciate. No? Try to internalize. Nganong SUV ako ang giampo, tapos MPV. Daghan pa na. Kadaghan na mahitabo. Kadaghan nag-ampo ka, tapos lahi ang gihatag. Even gani partner, no? Tall, dark, and handsome, mo ang gipangayo ba? Oh, ang gitubag kay tall, dark, and medyo handsome lang. Dili gid super handsome. Oh, di ba? Natin mga standard nga na human as we are. That is not wrong. I have also standards. Yes, but when we are already in the Lord, kailangan ka to atong mga standards igsuon mo bow to sa master. Pag buhato na to na igsuon, ma-amaze ka nga ang gi-provide sa Ginoo karon sa imo mao di ay perfect and mao di best sa imo ha. SUV mong gipangayo, MPV ang gihatag, na discover nimo ang MPV haskadeng luaga. Pwede pa mga tablag, mga dusina-dusina nga karton ba ipamutang. Tanan lagi disciple nimo, magsinabakay pa dito, pwede pa manghigda. Oh, ay mao di ay ang rason kay mao di ni ako ang kailangan kaayo. Oh, niya ako ang gipreso na tall, dark, and handsome. Kani ang gihata ka, kaya pala. Kay kani rin ang tawhana makakaya sa kuha. Oh, kabalo gini ang Lord. Lord gini siya. Kay kung ako ang papilion, di mo survive. Kay tall, dark, and handsome lang man. Walay patience, understanding. Walay ingon ana, pero kani gihatag sa ko, very patient. Medyo handsome lang, very humble, medyo handsome lang, pero nag-uumapaw ang patience and understanding to the highest level, 100% gyud. Tama gyud kayo ang Ginoo. Lord gyud siya. Di ang ending, magpalakpak pa ka sa Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen? Sa tanang naatakaron, tanang mga pag-ampo nga wa niya gitubag, nga nakaingon tamay na lang wa gitubag. Salamat Lord. Bright yung kay ka Lord. Salamat. Og tanang gihatag niya sa imuha karon, you should feel very, very grateful. Og mahitabo na tanan when we pray to God with a submissive heart. Okay?
Dili kasing-kasing nga kusog kay magbuot-buot igsuon. Submissive heart. Siya gyud ang Lord, dili gyud ikaw. You can express anything. I want this, that. I want this, that, this and that, this and that. But Lord, kung unsay mo ang gusto para sa ko, kung unsay nahibalaan nimo Lord nga best for me, then it shall be done. That is a submissive heart. Brothers and sisters, be completely submissive to God. Please say, Lord, I submit to you. And the next one, brothers and sisters, is to be steadfast in your faith in God. Steadfast, ligon, di gyud mauyog nga pagtuo. Importante kay na igsuon. Submissive and then pagtuo nga dili mauyog. Hebrews 11:6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Anyone, no, brothers and sisters, anyone who wants to come to Him must believe that God exists. In this verse, gikomen sa Ginoo ang faith ni Noah, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, apil ni Sarah, ni Moses, ni Joseph, tanang ancestor sa faith igsoon. In this verse, gikomen sa Ginoo ang ilang faith. O giingon dito, nakabaton sila og maayong nga reputasyon tungod kay dili tungod kay maayo ilang reputasyon tungod sa ilang pagtuo. Ang nakaingon lang daw igsuon nga gi-comment sila sa Ginoo, kanang gi-comment ba nga gidayeg sila na until now mabasa na to sa New Testament nga gidayeg sila sa Dios. Kabalo ka unsa lay rason? Walay lain dili tungod kay righteous sila or mga maayo silang tao, tungod lang gyud igsuon sa ilang faith. Those people were imperfect. Labi na si Sarah, maldita kaayo. Oh, giusa to niya to. No, katong concubine ni Abraham, gipalayas. Oh, maldita kay Sarah. Oh, pero grabe, gi-comment siya sa Ginoo, igsuon. Tungod sa iyahang faith nga makaanak pa siya. Big deal kay sa Ginoo ang faith, igsuon. Big deal gyud kay na. Masigo sa pakamalita, grabe po no. Magbago sad siguro no. Taod-taod kailangan saan magbago. And in Matthew 21 to 22, mo na giingon ni Jesus sa dihang na-shock ang mga disciples nga ang katong kahoy sa igos kay sa diyang giingnan ni Jesus nga mamatay ka, namatay gyud dayon, perti nilang shock ka. So niana si Jesus sila. Then Jesus told them, I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. You can even say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Kailangan mo to ka na igsoon nga word ni Jesus that you can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. When we are steadfast in our faith in God, brothers and sisters, we are sure that God is real, and so are His promises. If we have steadfast, pag aduna kitay lig-on nga pagtuo igsuon, number one gyud ang katinud-anay sa existence sa Ginoo. Big deal kay na sa Ginoo igsuon. Because in Hebrews 11 niingon siya dito, gusto siya pagtuo gani nga kanang pagtuo ba nga 100% convinced gyud kaayo nga siya ang nagmugna sa kalibutan ug tinuod siya. So dili gyud ganahan ang Ginoo ng mga tao nga naapay option nga namugna ang kalibutan pinaagi sa Big Bang Theory. O unsay mga nibuto diha, tanang nibuto, apil microwave, namugna ang kalibutan sa mga buto-buto nga di mahibal-an kung nibuto ba gyud. Even kana igsuon, big deal kay sa Ginoo, kanang 100% sure ka nga siya ang nagmugna sa kalibutan o nag-exist gyud siya. Importante na igsuon nga parte sa imong kinabuhi. Nga diha gyud magsugod tanan. Ay imong faith, diha gyud magsugod tanan. Nga wala na gyud. No doubt na gyud ka igsuon nga nag-exist gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga dili gyud ka magduda. Nga pag naay mga butang igsuon nga dili uyon sa imong kabubuton, mga butang nga wala pa nahitabo. Those things, no, wala pa nahitabo,
they should not give you a doubt nga basig dili tinuod ang Dios kay akong mga ginaampo wa pagyud nahitabo. Importante kay sa Ginoo ang lig-on nga faith, brothers and sisters. Kay dili lang siya after nga ma-answer ang imuhang mga ginapangayo. No? Kay masipag unsa og saksak sa Ginoo, tanan nimong ginapangayo, ihatag niya, pero dako kay problema imuhang faith igsuon. Because without faith, we cannot see God. We cannot go to heaven without faith. So kung ang buhaton lang sa Ginoo igsuon kay i-answer ang imuhang mga prayers kay basing mangluod ka, di ka mag-backslide unya, kailangan niya answeran nimo mga pag-ampo para di ka mag-backslide. Kung maulang na ang after sa Ginoo igsuon, you are in danger zone. Kay wala pa di ay na mold, wala pa di ay nag-exist sa ato ang kasing-kasing ang tinuod nga pagtuo. So every time you pray to God, and that moment nga wa na niya gi-answer igsuon, there is an opportunity to become steadfast in your faith. That's your opportunity. That your character will be changed. And you will not treat God like a genie. What is your 3 wishes? 1, 2, 3, bye-bye. Mura lang genie si God. Dili genie si God, brothers and sisters. Pag mo answer siya sa imong pag-ampo, i-make sure niya that you are submissive and you have steadfast faith in Him. Kay tanang gihatag niya sa imo pwede mawala, pero kadtong character nga na mold sa imong kinabuhi, di gyud mawala. When we are steadfast in our faith in God, we confidently wait for our prayers to be answered in His perfect time. We confidently wait, not tiringly wait, brothers and sisters. Please say, I confidently wait. Amen. Inaut na ha, dili tiringly wait. Kaya ka naman kung gikapoy na ka maghulat igsuon, that is a cause of human nature. Kana ganing impulses na to, brothers and sisters. Sa Ginoo man God, wala siya kailangan patunayan. Wala'y question yun. Kung nakay pangayoon sa Ginoo, wala gyud question kung able ba siya makabuhat anak kay 100% sure kaayo si Lord nga kaya na niya. Kaya gani kanya gimugna, how come? Nag-exist ka, no? Kaya gani niya nabugna ang grabe ka complex nga kalibutan, ang universe. Unsa na lang ang balay og sakyanan nga imo ang ginapangayo igsoon na. Naku, layo lang na sa Saturn, Pluto, Uranus, Venus. Layo ra gyud na igsoon. Dili gid ang question nga able ba si God? Ang pangutana igsoon nga dako 100% tuo ba ka nga able si God? Mao na dakong question. Mao na trabaho sa imong kaugalingon oy. Ayaw just sige question na si God. Nga Lord, mura makagdili real Lord oy. Murag dili man nimo ni kaya Lord. Nganingon man kadi Matthew 21 to 22. You can pray for anything and if you have faith you will receive it. Manlagi Lord. Hangtod karon 48 years na ko nag-inampo. Balo ka to bagon ka ni Lord. 48 years na po ko naghulat nga sure na jud ka sa imong pagtuo sa ko ah. Hey, I am the Lord. Buhaton ako ang mga butang whenever I want and paano na ko siya buhaton. Siya ay magbuot kanos unsa o paunsa. Apil na sa pagtuig suon. Nga kabalot na maghulat with patience, not with impulsion. Pag na-impulsive na gani ka, iampo, ginay mo mga human nature nga ingana, I cast out. Impulsion. Human nature nito ka na sadang ka-impulsive, gusto karon dayon. Pag di baya manghatag, di na mo simba, di na magpakita. Apil ang pastor o ang discipler na damay. Ang gipangayo sa Ginoo wa gihatag, apil ang simbahan na damay ng luod wa na nagpakita. Kana mga human nature nga na gusto gani dayon-dayon.
Kailangan na to ng pagmukitiw gani na igsuon. Kailangan na to na kontrolon yun na to na. Kailangan rebukon yun na to na. Kay si Lord yun ang Lord. Di yun kita igsuon. Apil na siya sa faith. Nga you trust in His perfect time. Kung kanus-an na niya ihatag. So unsa di ay mahitabo igsuon. If our faith in God is steadfast, ang ato lang yung lugar aning kinabuhi igsoon is kabalo ta maghulat. Kabalo lang kita maghulat. Kaya antay mabuhat. Kasi pag magwald ta, kaya paghihatag, ni samutan. Moingon na ino ng Ginoo, see, mo na dapat i-change. Sa diyang wala paghihatag, nag-wild ka. So sige, balik. Back to zero, pangayo na sad. Tapos this time, ayaw na pag-wild. Kailangan ma-change ng mga ingon-ana nga mga pamatasan. Nga pagdili hatag masuko. Okay, ako ang Lord. Yes, that's true. That's true. Every prayer that we do, igsoon, dili si God ang ma-change, okay? Dili na to ma-twist ang iyahang arms. Kaya perfect na siya. Perfect na yun si God. Kita ang dapat ma-change, igsoon. Every prayer that we do, kita gyud ang usabon sa Ginoo nga pag abot na nga time, ready na ta mudawat sa tanang panalangin, tanang tubag sa pagampo nga to ang gipangayo dinha kaniya. Di ta malumos sa mga katubagan sa to mga pagampo. Amen? Di gyud ta malumos igsuon. We are steady before the Lord. 100% we recognize nga siya gyud ang naghatag ana. Dili pinaagi sa ato ang kusog. Please remember that. Be submissive in prayer. Be steadfast in your faith. Kaya niya ang Ginoo sa John 20:29 kay Thomas. You believe because you have seen me. But blessed are those who believe even they did not see me. See? Ina niya si Thomas. Nituo si Thomas saya kay nakita niya si Jesus. Pero blessed daw tong mga tao nga nituo maski wala pa nakakita. So karon igsoon maski wa pa nimo nakita, tuo na, okay? Tuo na igsoon because 100% God is so able. God is so able. Please tell to the Lord, I believe in you, Lord. O nga tong yuta og building nga ginapangayo, we believe in the Lord. Amen? Ihatag yun na niya. Amen? Nga moabot yun na igsoon ato ang gideklara nga magkaroon yung building o yuta ang church. Wa pa na to visibly nakita. Pero ang atong attitude, gamay ra na sa Ginoo, kaya na niya. Wa siya dili kaya ihatag. Yuta lag building, gibuhat niya ang Saturn, Venus, tanang tanang planet, gibuhat niya. Apil lagi si Lucifer, gibuhat niya. Ingana kangilad, gibuhat. Gamay lang kaya ang building og yuta, igsoon. And that, please, I ask this congregation to walk by faith and not by sight. Amen? Walk by faith and not by sight. And lastly, brothers and sisters, when we pray to God, be truly sincere in the presence of God. Be truly sincere in the presence of God. Sincerity, our heart, is very important. We are submissive. We have this steadfast faith. And brothers and sisters, sincerity. Anang katinud-anay sa toang kasing-kasing. No? Kay dili maapektuhan lang ang Ginoo sa atoang talent. No? Nga kanang kusog ta mo declare, na maglanog-lanog yun. Grabe ka importante. Okay man na maglanog-lanog. Ayog ka-conscious ko naglanog-lanog ka mag-declare. Wala po, di naman akong pasabot. Pero kailangan luyo sa mga lanog-lanog nga pag-declare. Makusganon nga mga declaration o pag-ampo. Kailangan ang sincerity. Sa kasing-kasing nga ang Ginoo ray makakita dili ang tao. In Matthew 6:6, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. O gina-discourage sa Ginoo kanang pag-ampo nga maglakaw-lakaw sa public, nga magbanha-banha, nga magpo-obvious gyud nga nag-ampo sila, kanang maglakaw-lakaw sa dalan, o niya, nagpo-obvious gyud
nga nagampo sila. Gibadlong na dinhi sa Matthew 6 kay niana ang Ginoo. Kanang ingon ana nga klase nga pagampo, napupuan na daw nila, nadawatan na daw nila ilahang reward. Kabalo mo sa ilahang reward, kanang gidayeg daw sila sa tao. Kanang pagampo nga magpa-obvious gyud nga nagampo, religiosity. Ang reward daw ana nga madawatan nila kay kanang gidayeg na sila. Gidayeg sila sa mga tao, pero wala sila gidayeg sa Dios. So kailangan pag-ampo igsoon para lang yun sa Ginoo, dili para makita sa mga tao. Luke 18:10-14, story ni Jesus. 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Pariseo, pare, sa mga Jew. Ano yung gampo? I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, and adulterers. I'm certainly not like that tax collector. Nagi siya nakita, no? Nga, cheater, sinner, adulterer, na siyang tapad. Saklap ang tax collector. Nga nung nagdungan, maging sila ampo. Siya na noon ang natudloan. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week, and I give you a tenth of my income. No, kaduha siya mag-fasting sa isa ka semana, payat na kaini ba? Speaking of fasting, this week natay fasting ha, karong Wednesday for the School of Workers seminar participants. So please join. Let us pray for their growing. Yes, because fasting is graciously humbling down before the Lord that we need God to act. That's the meaning of fasting. Pero lahi ning Pharisee dinhi, iyang gipanghambog. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. So, kuan gyud siya, tither gyud daw siya. No, giingon gyud niya sa Ginoo. Masig kabalo na gud ang Ginoo, iya yung giingon. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, mo ni giingon sa tax collector, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Baliktad. I tell you, the sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. Ang tax collector igsoon ang gipakamatarong sa Dios. Dili ang Pharisee nga feeling matarong. And for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sayang kaayo ang Pharisee. Nag-fast unta siya twice a week. Tither siya. Pero hambugiro lang yun siya. Unya nang duot og ubang tao to uplift himself. Yang ending, ang tax collector nga perting pukpuk siyang kasing-kasing kay makasasala siyang dako, siya tong giingon sa Pharisee. Nagpaubos sa Ginoo ug nangayo og kaluoy sa Ginoo. When we are truly sincere in the presence of God, we always seek the recognition of God and not of men. Mao na effect, mao na importante kay na sa Ginoo igsuon. Kanang sincerity. Kay it's about looking, seeking for His recognition. Particular kay ang Ginoo na igsuon. Kanang pag-ampo nga para lang gyud sa iyaha, wala gyud siya bahin. Sincerity is not all about dili siya kutob lang nga kanang asa dapat mo ampo, dapat walay makita. Dili siya about rule igsuon nga asa dapat angay mo ampo, asa dili angay mo ampo. Sincere prayer to God igsuon is all about unsa atong status atubangan sa Ginoo. Kung nakaila ba ta kinsa og unsa ang atoang ginaampuan igsuon. Because when we are sincere praying to God, we will recognize that God is holy and He is truthful. Nga walay butang nga dili yagyag sa iyang atubangan igsuon. Nga kita nga mag-ampo nganha kaniya, ang atong lugar permanente is mahimong tinud-anay dinha sa iyang atubangan. Wala nag-require ang Ginoo perfection. We learned that from previous preachings. Prayer is not about perfection. Ang gipangita sa Ginoo igsuon. Unsay naasa kinailadman sa imong kasing-kasing para kay kinsa ka nagampo.
para asa ang imuhang pag-ampo igsuon. Kay pagpara gyud siya sa Dios, nga ang recognition sa Dios lang gyud ang ato ang ginapangita when we pray. Number one, ato ang ma-discover igsuon that He is holy and He is truthful. So the effect is our attitude before Him. We are always honest. Dili na to i-hide ang atong imperfections sa iyang atubangan. Mangayo ta sa Ginoo og tabang. Lord, if your problem is doubt, ganina nagstorya ta og faith, di ba? Nga ma-move lang yun, that's true igsuon. God is gracious, God is merciful. Ma-move lang yun siya pinaagi sa faith. That is true. Ma-move lang yun. Dili na to na pwede i-conceal. Okay, sowers. Dili na to pwede i-conceal nga ang Dios kay ma-move lang yun sa faith. So pag naakay doubt sa imong kaugalingon igsoon and you are sincere before the Lord, you will ask Him honestly, God, you know that I am doubtful. Please remove my unbelief. You should say that. You should be honest before the Lord. God, remove my unbelief, remove my doubt, and I receive faith from you. Kay dili na to makuha ang faith bisag asa lang igsuon. Ang Ginoo gyapon maghatag ana sa toa. So tanang kakulangon nato sa ato ang kinabuhi igsuon. Once we are sincere to the Lord, we are so honest before Him. We will tell Him sincerely. And we don't care what other people might say. No, unsa ilang nailhan sa ato kung unsa ta, kinsa ta, unsa atong mabinuhatan sa past, unsa atong mga imperfections sa kinabuhi nga kabakan sila, kabalo man sila, ing ani ko, ing anak ko, lisuda pod mo ampo sa Ginoo kay maalaan ta nga, mura na ta nagpakaron ing nang diri. It's not all about those people nga unsay maingon nila sa imong igsuon. When you come to the Lord, siya lang gyud ang dapat istoryahon nimo imong huna-hunaon igsoon unsay maingon niya sa imuha. And you know that He is so powerful and He knows everything. Ang imuha lang buhaton is to become honest and sincere before Him. And when we are truly sincere in the presence of God, we will always be humble before an all-knowing God. That's the effect. We will always humble down ourselves. Dili yun na to sundo ng gibuhat sa Pharisee igsuon. Nga ang confidence, nasuko si Jesus ani, sa iyaha kay, ang iyang confidence daw kay naa sa iyang sariling righteousness. Hate yun kay ni Lord ng ang confidence kay naa sa sariling righteousness. Na dili lang na igsuon na kanang muingon ka nga, nakay mga imperfections, sing ani, nakay mga kakulangon sa kinabuhi. Tapos pagkaman, ang effect igsuon kay dili na ka mo pray sa Ginoo, there is not humility before the Lord. There is not also humility. Pride po na igsuon. Kada-gani maulaw ka mag-ampo sa Ginoo, kay tungod kay naakay mga weaknesses, naakay mga imperfection, dili sad na siya humility at tubangan sa Ginoo igsoon. Ang gusto sa Ginoo igsoon, transparent yug ka. Kay wala pa kaningon sa tinuod lang kabalo na siya. Because He is all-knowing. He is all-knowing. He knows everything about you. So once you present yourself to God in prayer, tell Him everything, what you feel. Tell Him everything what you feel. And don't compare yourselves to others. Nga siguro, Lord, wala pa nimo gitubag akong pag-ampo, kay ingon ani, ingon ana. Na apa ko'y wala nabuhat, na ako'y wala na fulfill, na ako'y mga standard, nga wala na ko naabot, siguro, ing ani, in ana. No, igsoon, tanggalan na. Pag mo ampo gani ka, tubangan sa Ginoo, ayaw gyud tagay ang Ginoo mga standard. Nga feeling nimo tubagon ka sa Ginoo kay nag-devotional ka, gibuhat nimo ni, nag-disciple ka, na-accomplish nimo ni. It's good, igsuon ka nang mag-effort ta. It's good nga ka nang maningkamot ta, no, manarbaho tagtaro, mag-effort ta para mo ma-promote ta. Pero pag mo atubang gani ka sa Ginoo igsuon, ayaw gyud to dala imong mga achievements. Ayaw gyud siya dala atubangan sa Ginoo. Kailangan naked gyud ta atubangan sa Ginoo. Nga iyahang strength
ang iyahang righteousness, nga siya lang naata mo nang tubagon ta niya. Dili ta niya tubagon tungod kay nabuhat na to ang mga standards. Na-accomplish na to ang tanang gi-require, gi-ask sa ato gi-command sa ato, gi-instruct sa ato Niduol ka sa iya igsoon kay siya lang ang imong kailangan. Naa sa iya tanan ang imong kailangan. And now, brothers and sisters, I want to end this with this testimony that I have instructor in our Bible school, Christian Leaders Institute. Gusto na ko, na-inspire ko ani nga testimony. Sa usa ka missionary sa India. Nag-mission siya sa India, then ang lugar kay nagasimba og demonyo, and then halos whole day siya evangelize. Gikan buntag hangtod hapon. Wa gyud siya kapahulayan evangelize kay grabe naka-feel siya urgency kay ang community dito sa India kay nagasimba kay Satanas. Unya naa sila witch nga dito sila naga-consult murag prophetess ba ni Satanas. So sige siya evangelize. Dan pila na taon-taon na dugay na kaayo. Wala gyud na win maskig isa. So, gi-scrutinize niya ang kaugalingon, nga nung wa mangyod nga nag-effort naman ko, gibuhat naman ako ang tanan, nagwali ko, grabe gyud, ginagwali gyud siya, nag-evangelize siya, pero wa gyud effect. Dito niya na-check iyang kaugalingon, nga minus day, kulang day siya prayer life. Nga ang iya dayang pagsalig, kaysa evangelism lang nga iyahang gibuhat. So mao to nigahin siya og time nga mohatag yung quality time sa pag-ampo dinha sa Ginoo. Nag-evangelize gyapon siya, wa siya ni undang alangan. No, so pagkadungog sa word kung muundang evangelize, no? Pero gigahinan gyud niya ang iyahang personal nga prayer life. Kabalo ka igsoon, kadto nga week unsay nahitabo. Ang bana sa witch himatyunon. Nya iyahan ang giritual-ritualan tanan, wala gyud dili gyud siya maayo. Ug walay laing option, siya na lang. Moadto ta atong God niya nga si Jesus, basin di ay. So niduol sa iyaha, nagpaampo. Sa dihang ang bana sa witch, nabuhi man na igsuon. Nabuhi, naulian, ug nahimong kusgan og didto igsuon. Gi-surrender sa witch ang iyahang pagka-witch tanan. Palakpakan na to ang Ginoo. Og ang witch ang nagamit igsoon nag-evangelize sa tibok community. Katong mga ni-follow sa iyahang worshiper ni Satanas. Og natukod ang Christian church ato nga community sa India. See? Do I need to expound it? Di na ako kailangan na-explain. Amen? Unsa ka powerful imong prayer life igsoon. Di kita magsalig sa ato ang sariling kusog, brothers and sisters. Once you are hindered in your prayer life, brothers and sisters, wala lang ka gihinder technically. Remember that. Kabalo ka unsay gihinder. Gihinder ni Satanas. Once you are hindered with your prayer, that is not a normal phenomenon. That is Satan's activity. Gihinder ka sa imong prayer para mahinder ka mo please kay God. Mahinder ka i-please si God. Mahinder ka makipag-communicate sa imong amahan sa langit ug mulalom ang imong relasyon sa iyaha. Og ma-delay ang tanang dagkong butang nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So GMC, let us break free from the hindrances of our prayer life. Amen? Let us break free. Let us pray nga ma-break free ta sa hindrances sa ato ang prayer life igsuon kay dako day kayong butang naghulat. Once ma-overcome nato ang mga obstacles, mga bara-bara sa ato ang prayer life, and we will increase in our prayer life every day that it will become constant nga dili na gyud siya struggle buhaton matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen? Word to remember. When approaching our Father in heaven through prayer, our foremost desire should be to please Him rather than simply to receive answers. We are to pray with a submissive heart, steadfast faith, and sincerity, loving Him more than the provisions He gives us. When we pray, we love God more than the things that He could give us. Amen? Please say, God, I love you more. I love you more. Amen.